Andito nga tayo sa Siquijor, no? Ito yung tinatawag na The Healing Island or Mystical Island. Nagpe-prepare tayo para makita kung ano naman yung behaviors ng mga animals kapag madilim na. Ngayong araw, uumpisahan ang pagbabalik sa 5 unggoy sa wild. Monkeys always a problem sa atin dahil pinakailaman natin sila sa wild, and pag hindi na natin sila kayang alagaan, they end up in rescue centers like here in the Wildlife in Need. Ang misteryosong isla ng Siquijor may tinatago umanong ganda sa kanilang mahiwagang karagatan. Andito nga tayo sa Siquijor, no? Ito yung tinatawag na The Healing Island or Mystical Island. Since nandito rin tayo, bisitahin na rin natin yung kanilang pinagmamalaking shoreline at yung coral reef. Sakay ng speedboat, bumiyahe kami ng kalahating oras bago marating ang diving spot. Nasa halos 20 dipa ang lalim ng aming sisisirin. Bukod sa maliliit na isda, kapansin-pansin din ang matitingkad na kulay ng mga koral. Nakita ko na ang nagtatago rito, ang isang banded secret o walo-walo. Sa Pilipinas, binansagan itong walo-walo dahil sa paniniwalang posibleng mamatay ang taong natuklaw nito sa loob ng 8 segundo, 8 minuto o 8 oras. Sa ngayon ay wala pa raw antivenom para gumaling sa tuklaw ng walo-walo ayon sa RITM. Ang mga walo-walo ay hindi basta-basta umaatake sa tao. Mahalaga lang na umiwas at huwag hawakan ang mga ito. Sa aming patuloy na paglangoy, isang mahiwagang tagpo ang aming nakita. Sa pagitan ng seaweeds o damo ng karagatan, nakatago ang tumpok na itlog ng mga pusit. Maya-maya pa, nakakita ako ng kakaibang uri ng isda. Ito ang tinatawag na seahorse. Hindi gaya ng ibang mga isda, ang mga seahorse ay lumalangoy ng patayo. Dahil ito sa kanilang dorsal fins o palikpik na nasa likod na ginagamit nila para umusad. Kapansin-pansin din ang spikes o tusok sa kanilang katawan. Ginagamit naman nila ito bilang depensa sa kanilang kalaban. Ayon sa pinakahuling tala ng Project Seahorse of the Philippines, halos nasa 5 milyong seahorse ang illegal na naibebenta taon-taon sa ibang bansa gaya ng China. Ginagamit daw ang mga ito para sa tradisyonal na medisina.
sa isla ng Siquijor. Matatagpuan umano ang isda na ito. Relax na relax sa kanyang paglangoy. Pero maganda man sa paningin, hindi raw ito pwedeng kainin. Ito ang nakalalaso ng pufferfish o butete. Ang kanilang superpowers, May laso na tinatawag na tetrodotoxin. isang kemikal na matatagpuan sa balat at laman loob ng mga butete. Sa 3 beses na pagsisid ng aming grupo, namangha ako sa yamang dagat ng Siquijor. Sa Siquijor, makikita ang bakasyonistang sailfin lizard o ibid. Isang uri ng reptile na karaniwang makikita sa Pilipinas. Sa ganda ng talon, tila nahihiyang pumunta ang ibid. Takot sigurong masita sa kanyang pagbisita. Kaya bumalik na lang siya sa kanyang lungga. Pagkagat ng dilim, bumalik ang aming grupo sa mga bahura. Ayon sa grupo ni Lamar, may ilang marine wildlife na mas aktibo sa gabi. Nagpe-prepare tayo para makita kung ano naman yung behaviors ng mga animals kapag madilim na. Sa ilalim, 2 pawikan agad ang nakita namin na tila naghahabulan. Kapansin-pansin din na may mga isdang sumusunod sa isang pawikan. Posibleng kinakain ng mga isda ang mga maliliit na microorganism na dumidikit sa katawan ng pawikan matapos itong kumain. Mutualism ang tawag dito. Nalinis na ang katawan ng pawikan, nabusog pa ang isda. Kung may mga lamang dagat na aktibo sa gabi, may mga nilalang din na piniling magpahinga gaya ng flying garnard. Isang uri ng isda na nabubuhay sa mga tropikal na bansa gaya ng Pilipinas. Tinawag itong flying garnard dahil sa malapad itong paligpik. Pero wala itong kapangyarihan na lumipad at lumutang sa hangin. Maya-maya pa, isang nilalang ang nagpakitang gilas. Mapapatras ka sa talas ng kanyang mga sipit. Ito ang animo ni hermit crab na mukhang naghahari-harian sa mga koral. Maingat niyang binabantayan ang kanyang teritoryo. Dahil dito, naninirahan at kumukuha ng pagkain. Ayon sa eksperto, iligal na pangingisda, gaya ng cyanide fishing at madaming turista sa lugar ang karaniwang banta sa yamang tubig ng isla. The threats to the marine biodiversity of Siquijor can include the more general ones like global warming, ocean acidification, but also coastal development and pollution, and the overfishing of more juvenile species of fish in the shallow waters, not having chance to be able to reproduce to restock the population. Although less common yung blast fishing, may mga lang pa ding insidente na pwedeng magkaroon ng long-term effect sa mga bahura at iba pang coastal habitats. Later on, baka makapekto din ang coastal development, mga resorts at iba pang infrastructure na sisira sa integrity ng baybaying dagat. Pwede ring makaapekto ang tinatawag natin na unregulated tourism activities kagaya ng pangkurahe sa mga bahura,
mga snorkelers at divers na nasisipa o nasisira ang mga bahura. Matapos ang aming pagsisid, Grabe, kakaiba yung mga nakita namin underwater. Yung ibang mga isda nakita namin tulog na. Papahinga na, nagtatago. Pero may mga ibang aktibo, halimbawa ng mga crabs. Spanish dancer na napakalaki, the biggest I've ever seen. Ang dami pa kung ano-anong activities underwater. tila isang mahika ang pagsisid sa kanilang karagatan. Naramdaman ko ito kung bakit mahiwaga ang kanilang yamang dagat. Iba talaga pag dive sa gabi, mas unusual doon sa mga nakikita natin sa umaga. At saka parang mas aware ka sa mga surroundings mo. Na dati hindi mo sila pinapansin. Ngayon, you would want to notice them. Kung nagbabalak na bisitahin at sisirin ang misteryosong isla ng Siquijor, mahalaga na marunong rumespeto sa mga buhay ilang na naninirahan dito. Dahil kung mawawala ito, hindi nito magagampanan ang kanilang tungkulin. Para mapanatiling mayaman ang biyaya ng karagatan, hindi lang para sa mga hayop, kundi na rin pati sa mga tao. Iba ang saya kapag malaya. Pero may ilang mga hayop na dahil sa di inaasahang sitwasyon, hirap makaranas nito. May mga bata at matatanda na naghahabulan, lumalambitin sa alambre. Ang saya nila tignan. Pero alam nyo ba na halos lahat ng mga unggoy dito dating alaga ng tao? Mula sa kanilang natural na tahanan, kinuha, pinalagaan at pinalaki. Pero kapag malaki at nananakit na, dinadala ito sa mga pasilidad gaya ng wildlife in need. Ang mga unggoy sa pasilidad, kailangan munang maibalik ang kanilang wild animal instinct bago muling pakawalan sa gubat. Ang ating mga buhay ilang gaya ng unggoy ay nararapat lamang na sa gubat mamuhay. Sila ang nagbabalanse at nagpapanumbalik ng ganda ng ating kalikasan. Sina Roy, Johnston, Laila, Coco, at Kiko handa na raw sa kanilang paglaya. Sila ang unang tropa na maunggoy na pakakawalan ng mga trained wildlife personnel ng WIN matapos ang 2 taong paghahanda. Tell me about this group of monkeys. Paano nyo sila pinili? Bawat isa sa monkey, yun po yung ginugrupo namin sila. Kung alin po yung compatible sa kanila na kasama, kung sino po yung gusto nilang makakasama sa yun po yung nagiging isang malaking grupo, Dok. Si Roy, isa sa mga sumalang sa pinakamatagal na rehabilitasyon. Dahil 5 taon raw na naging alaga ng tao si Roy bago siya sinurrender sa mga otoridad. Sa amin, nasa na siya, 1.5 taon na po siya. Kapansin-pansin ang malaki nitong katawan at matutulis na ngipin. Takot din daw sa kanya ang iba pang mga unggoy roon. Dahil dito, angat kay Roy ang katangian ng isang alpha male. Samantala, si Laila ang alpha female ng grupo. Palaging nakadikit sa kanya ang 5 buwan niyang anak na si Marie. Katuwang ni Laila sa pag-aalaga kay Marie ang unggoy na si Darna. Cooperative parenting ang tawag sa ganitong estilo ng pag-aalaga sa mga batang unggoy. Sinisigurado nila na mabigyan ng sapat na proteksyon ang mga bata laban sa ibang unggoy na nasa kanilang grupo. Para madala sa soft release area, kailangang hulihin ang 5 unggoy. Ang soft release area ay nasa mismong lugar rin kung saan pakakawalan ang mga unggoy. Ngunit nasa loob pa rin sila ng enclosure.
Kinakailangan munang kasing ma-acclimatize ang mga unggoy sa lugar bago tuluyang pakawalan. Meron po kaming positive saka negative na approach para sa kanila, panghuli po. Yung negative po namin, which is yung ikakatch na po sila, kakatching net. Yung ano naman po, positive naman po, maglalagay po kami ng cage. Which is yung kusa silang papasok kasi may pagkain po sa loob ng cage. Tapos Ihilahin na lang po. 4 ang nahuli gamit ang net. Pero mukhang iba ang balak ni Roy. Gusto niyang atang makipaglaro muna. Akyat dito, akyat doon, sa mga alambre at bars ng enclosure para maiwasan ang catching net. Mukhang pahirapan ang paghuli sa tatayong alpha male ng bagong grupo na si Roy. Pumasok na siya sa trap cage. Pero talagang matalino ito. Nakaapat na balik pa siya bago nahuli. Matapos mahuli ang 5 unggoy, dadalhin ito sa soft release site para masanay sila sa lugar. Dito na po tayo sa may releasing site area namin ng monkey. Bubuin lang po natin sila para sa loob ng ilang araw. Mag-i-stay ko sila sa loob ng kulungan. Tapos i-assess po namin sa susunod na araw kung may ibang group na po papasok sa may area. Ang temporary enclosure sa soft release site ang magsisilbi nilang tahanan sa loob ng 4 na araw bago tuluyang pakawalan. Dahil kinakailangan muna nilang sanayin ang kanilang sarili sa lugar. 3 months na po namin minomonitor yung area kung meron po ibang wild monkey. Tapos yung area po minomonitor namin kung saan may mga pagkain sila o source ng tubig. Malayo po siya sa kalsada o sa maraming dumadaan na sasakyan. Saka mga tao din po. monkeys, always a problem sa atin dahil pinakailaman natin sila sa wild. And pag hindi na natin sila kaya alagaan, they end up in rescue centers like here in the Wildlife in Need. Samantala, iba ang kondisyon ni Chito. Nag-iisa o walang kasama sa kanyang enclosure. Si Chito po, yun po yung isa sa pinakamatagal po na hindi na po namin na-release kasi naalagaan po siya for 14 years na po bago po siya dinala dito sa shelter namin. Sinusubukan daw nilang ipakilala o ilagay sa grupo ng ibang unggoy si Chito. Pero hindi na ito tinatanggap doon kaya inaaway at sinasaktan siya ng mga ito. At ayon sa pamunaan ng WIN, hindi na pwedeng maibalik sa wild si Chito. Hindi na po siya marunong makipag-away, makipaglaban. Lagi po siya nasusugatan. Marami na din po siya naging fracture. Makalipas ang 4 na araw, muli naming binalikan ang mga unggoy bago tuluyang pakawalan. So tayo, lalayo tayo because we want to teach them to be, less exposed to humans. So magtatago tayo. Pero tulong ako magtago ng mga food and then we will see their behavior of, developing their skills again for hunting for food. Bakit na? Very nice behavior. Wow! Nandoon pa rin ang instinct ng mga unggoy at naglalakad na sila ng magkakasama bilang isang grupo. Iba yung release ng mga macaques. We have time to observe them here. Tingin sila ng tingin sa taas. Para bang na-enjoy nila yung freedom. No more cage and surrounded by trees. Yung kanilang tinatapakan is mga dead leaves, It's good for their feet. Bilang veterinaryo, kakaiba ang saya na aking naramdaman para sa maunggoy. This is my first time to witness the release of macaques. Usually there are problems what to do. They normally end up in rescue centers and hindi natin alam kung kailan sila i-release. Pero dito, sa WIN, they made it possible. Nakakatuwang pagmasdan ang pagbabalik nila sa kanilang natural na tirahan at malaya. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild.
Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.